Dinala ni Celia si Nora sa kanyang opisina at pinagtimpla ito ng isang tasa ng kape. Nora, salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Humigop ng kape si Nora at ibinigayway ang kamay. Para ano pat naging kaibigan mo ko kung hindi kita ipagtatanggol? Pagkasabi noon, ibinigay niya kay Celia ang isang regalo para kay Nolan at tumingin kay Celia ng may pag-asa. Sel, kung talagang nagpapasalamat ka, pwede bang tulungan mo ko na ibigay to kay Mr. Reyes? Hindi niya ito tatanggapin kapag ako ang nagbigay. Nag-aalangan si Celia habang nakatingin sa box ng regalo. Ayaw niyang tumulong sa ibang babae na magpadala ng regalo sa kanyang asawa. Napansin ni Nora ang pag-aalinlangan ni Celia at bahagyang sumimangot. Sel, nangako kang tutulungan mo ko kay Nolan. Hindi mo ba naaalala ang mga sinabi mo? Oo, pumayag na akong tumulong. Dahang-dahang sagot ni Celia at medyo napapikit siya. Noon, hindi niya alam na si Nolan ay si Tyson at naisip niya na may hindi naaangkop na intensyon si Nolan sa kanya. Kaya gusto niyang mapalapit si Nora at si Nolan sa isa't isa. Sinong mag-aakala na magiging ganito ang mga bagay-bagay? Ngayon, huli na para magsisi. Sige, tutulungan kitang ibigayan sa kanya. Napabuntong hininga si Celia. Tuwang-tuwang niyakap ni Nora si Celia at nakangiting sinabi, Salamat, Sir. Kung ikakasal kami ni Nolan, bibigyan kita ng isang malaking yakap na regalo. Pagkasabi noon, ay masaya siyang umalis sa opisina ni Celia. Pagkalabas ni Nora, nadaanan niya ang isang grupo ng mga empleyado. Muli silang nagtumpukan para magchismisan. Napakunot ang noon ni Nora. Bakit ang daming chismis sa kumpanya? Pagkalagpas niya, narinig niyang pinag-uusapan ng mga ito si Celia. Sa tingin ko may crush si Mr. Reyes kay Celia. Kung hindi, bakit sabik na sabik siyang iligtas si Celia? Sigurado akong wala siyang pakialam sa atin. Kung tayo ang nalagay sa panganib, malamang nababayaran niya lang ang pagpapagamot sa ating mga pinsala. Obvious naman na espesyal ang trato ni Mr. Reyes kay Celia. Si Nora ay naging kaibigan ni Celia. Malaki ang tiwala niya kay Celia. Kaya hindi niya alam na pinagtataksilan siya. Hindi kasalanan ni Nora. Isipin mo, ang dami ng lalaking naaakit ni Celia. Kahit na ang kasing lamig ni Mr. Reyes ay nahulog sa kanya. Lalo pa ang isang inosenteng babae tulad ni Nora. Siyempre, hindi naniniwala si Nora na sasaksakin siya ni Celia. Gayunpaman, ang tiwala ni Nora ay hindi sinasadyang nag-alinlangan. Gusto ng mga itong masira ng chismis ang pagkakaibigan nila ni Celia. Kaya nagpasya siyang pumunta sa opisina ni Nolan para ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Samantala, pumasok si Celia sa opisina ng CEO. Magiliw nang umiti si Tyson kay Celia. Inawakan niya ang kamay nito nang pumasok ito at inutusan si Emmett na umalis. Iniabot ni Celia ang regalo kay Tyson at pilit nang umiti. Isang regalo para sa akin. Gulat na sabi ni Tyson. Akala niya ay galing kay Celia ang regalo, kaya nagmamadali niyang binuksan ang box at nakita ang magandang kurbata sa loob. Nang sabik na niyang buksan, sumimangot at nagtampo si Celia. Ang regalong yan ay mula kay Nora. Sabay ibinalik ni Tyson ang kurbata sa kahon at seryosong nagtanong, Sel, bakit mo tinutulungan ang ibang babae na magpadala ng regalo sa akin? Pinandilatan siya ni Celia at bumulo. Dahil itinago mo ang identity mo sa akin. Kung alam ko lang sana noon pa, nasabi ko sana kay Nora na si Nolan ay asawa ko at wala tayo sa dilimang ito ngayon. Nakonsensya si Tyson at niyakap si Celia. I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat. Ngunit maaari bang tiisin mo ito ng konti pa? Aayusin ko ang lahat sa lalong madaling panahon at ibubunyag ang aking pagkakakilanlan sa publiko. Magiging maayos din ang lahat. Nang sandaling iyon, dumating si Nora sa labas ng opisina ni Tyson. Nang makita siya ni Emmy, dali-dali itong umakyat at nag-aalalang sinabi, Miss Aston, busy si Mr. Reyes ngayon. Hindi siya available. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinigilan ni Emmett si Nora.
Biglang naalala ni Nora ang mga chismis sa labas ng opisina ni Celia at nagpa siyang pumasok sa silid kahit na hinarangan siya ni Emmett sa daan. Nang makita niya ang nangyayari sa opisina, natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Nakaupo si Tyson sa kanyang upuan habang malamig na sinasaway si Celia. Nandito ka para magtrabaho, hindi para makipag-ugnayan sa iba. Wala akong pakialam kung bakit mo ito ibinibigay sa akin. Gawin mo lang kung ano ang pinapagawa ko sa iyo. Nang matapos si Tyson, lumingon siya at nakita niya si Nora sa may pintuan. Inihagis niya dito ang regalo at walang emosyong sinabi, Nora, uulitin ko, may mahal na akong iba. Hindi kita mamahalin, kaya sumuko ka na lang. Huminto si Tyson at sumulyap kay Celia bago nagpatuloy. Magkaibigan kayo ni Celia, hindi ba? Kung ayaw mong mawala ng trabaho ang kaibigan mo, itigil mo na ang mga kalokohan mo. Naririnig mo ba ako? Taliwas sa inaasahan niya, tinitigan siya ni Nora ng masama. Mr. Reyes, naiintindihan ko ang sinabi mo. Gusto ko lang malaman kung sino ang babaeng minamahal mo. Si Celia ba? Matigas na tanong ni Nora. Nagulat ang lahat sa tanong niya. Napakunot ang noon ni Tyson. Gusto niya itong sagutin ng may pagmamalaki. Ngunit alam din niya na pinapahalagahan ni Celia ang pagkakaibigan nila ni Nora. Hindi niya kayang sirain ang pagkakaibigan ng dalawa. Hindi siya nakasagot ng diretsyo at sa halip ay sinabi niya, gusto kong protektahan ang babaeng minamahal ko, kaya hindi ko sasabihin kahit kanino kung sino siya. Anyway, hindi magiging ikaw ang babaeng yon. Kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, huwag mo na akong guguluhin. Tumago sa puso ni Nora ang mga salita. Natakot si Tyson. Napilitin ni Nora na malaman. Kaya naiinip niyang sinabi, kayong dalawa, lumabas na kayo. Sinadya niyang balaan si Celia. Celia, huwag kang kumilos ayon sa gusto mo dahil lang mataas ang tingin sa iyo ng kumpanya. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Papalitan kita kapag naghatid ka ulit ng regalo dito. Magalang na tumango si Celia at umalis sa opisina ni Nolan. Hinila niya si Nora sa likod niya. Nang makalabas sila, tumulo ang luha sa mga mata ni Nora. Sir, gano'n na ba talaga ako kapangit? Bakit ayaw sa akin ni Nolan? Humihikbing sabi ni Nora. Hindi makahanap si Celia ng mga salita para aliwin ito. Ang kaya lang niyang gawin ay kumbinsihin itong sumuko. Nora, mahirap intindihin ang pag-ibig. Maaaring mas magaling ka sa bawat aspeto kumpara sa babaeng mahal ni Mr. Reyes. Ngunit ang pag-ibig ay pag-ibig. Hindi mo siya mapipilit na isuko ang pagmamahal niya at mahalin ka pabalik. Umiling si Nora. Hindi pa rin ako naniniwala sa kanya. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nakikita kung sino ang babaeng yon. Kailangan kong malaman kung sino ang mahal ni Nolan. Alam ni Celia na hindi niya kayang mapasuko si Nora tungkol dito. Samantala, sa tirahan ng pamilya Canor, nag-save si Celidita ng video mula sa balita. Pinaghahampas niya ang mga gamit sa kwarto habang galit na galit siya sa selos nang mapanood niya ang dalawang mayamang lalaki na nagbuwis buhay para kay Celia. Narinig ni Mabel ang mga kalabog mula sa kwarto ni Celidita, kaya agad niya itong pinuntahan. Napayakap si Celidita sa kanyang ina at luha ang nagreklamo. Ma, hindi ko maintindihan kung bakit napakaswerte ni Celia. Magaganda ang lahat ng nangyayari sa kanya habang ako ay nakakulong sa wala. Bakit walang mayamang lalaki ang gustong magpakasal sa akin? Bakit nagkakandara pa sina Alec at Nolan sa kanya? Hindi ba ako kasing ganda niya? Tinapik at inaliw ni Mabel ang kanyang anak. Sweetie, mas maganda ka sa kanya. Kaya lang, hindi ka kasing swerte ni Celia.